Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sumikat na po si Haring Araw. Alam naman po natin, in every day, ang Panginoong Jesus ang may control ng lahat. We cannot perfect each day. We cannot perfect everything. In fact, tayo po ay mga tao na nag-journey dito sa imperfect world. No? At meron tayong mga desire sometimes sana sa araw na ito perfect ang lahat, maging maayos ang lahat, maging perpekto ang lahat. Well, maganda po yan, no? Pero, you know what? Yung pagiging imperfect ng mga pangyayari sa mga buhay natin, no? Yan po ay nagpapakilala sa atin lalo na nandiyan ang Panginoong Jesucristo. We just have to be conscious na kasama natin siya at siya ang magpe-perfect ng lahat sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po meron po ako sa inyong dalawang o should I say tatlong verses na napakahalaga po sa ating Christian living na on a daily basis. Ako I believe itong tatlong verses na ito ang kailangan ng mga Kristiyano, especially nowadays. Ang taas po ng presyo ng gasolina. Ilang tao yung nakausap po kahapon nagrereklamo. Alam niyo kako talaga pong ganyan. Hinula yan sa Biblia, naririyan po yan. Pero time out muna po tayo sa mga end times, prophecy, mga ganyan kung etc. bla bla bla. Tutukan natin ang Christian living natin because dito makikita natin paano tayo tutugon, paano tayo magbibigay ng ating opinion sometimes sa mga nangyayari sa paligid natin based on the Word of God, based on the character of Jesus, and based kung sino tayo kay Jesus. Okay? So, iba tayo sa mundo, iba ang kaisipan ng mundo. Sabi ng Bible, my peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. Ibig sabihin, the Lord Himself, the Lord Jesus Himself, emphasis, ini-insist niya yung peace na Kanyang ipinagkakaloob. Hindi tayo magdidepende sa peace ng mundo na pansamantala lamang. First verse, 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10, sali ng NIV, mga Bibles nyo please, mga Bible apps nyo please, ano man yan, kunin nyo, sabayan nyo ako sa pagbasa. Paul writes, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. The context here is si Paul, nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Sabi nung iba, sakit daw po yon. Pero hindi po. Kung titignan mo sa wikang Grego, yung thorn in the flesh po doon ay kumakatawan po sa persecution. Pine-persecute siya, Lord, I cannot bear it any longer. Hindi ko na po kaya, mahal na Panginoon. Alisin mo, tanggalin mo na sa akin. But the Lord Jesus told him this. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, sabi naman ni Pablo dito, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, ayun pala yun, no? In insults, in hardships. Kasi mahirap po yun eh. Kung saan-saan siya pumupunta ng mga lugar, no? Kaya hardships. In persecutions, alam naman natin, kauumpis lang ng ministry niya, pine-persecute siya. Tandaan niyo si Paul mismo, persecutor din ng mga mananampalataya nung araw. In difficulties, sabi niya rito, ang ganda nito, for when I am weak, then I am strong. Okay? Kaya ito po, this powerfully underscores that our weakness is not a barrier to God's work. Kasi lahat ng tao may weaknesses. But often, ito po ay conduit for His perfect strength. Okay? Ito po ay daan, conduit to enhance us, no? Para tayo ay maging better person sa pamamagitan ng kanyang lakas na nasa atin na po. Susunod na verse natin, meron tayong Romans 8:26, no? Yung iba bibihira po dito. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Lahat po ng tao may kahinaan. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga po, sabi dito ni Pablo, in the same way, the Spirit, the Holy Spirit is God, the third person of the Trinity. Okay? Siya ngayon po ang nananahan sa bawat believers. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray. Pansinin niyo to. Pansinin niyo to. We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself
intercedes for us through wordless groans. Okay, isang experience ko po. Tinawag ako mag-pray sa isang napakalaking gathering one time. I was very young believer tayo noon. Nagulat na lang po ako, Lord, paano ko na-pray yun eh? Talaga naman po, during that time, no, kakapa tayo, bago lang tayo noon. May nakapag-pray po ako. Kasi napatunayan ko tong verse na to. Sabi niya, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Tandaan niyan. Kaya ito pong verse na ito, I believe, directly speaks to the Holy Spirit's na role sa mga buhay natin, na ina-assist niya tayo sa ating mga kahinaan. Like for example, sabi mo nga, ako nga, paano ako mag-pray? Pero alam ninyo, ako opportunity kasi mag-pray. Pag tinawag ako dati kasi noong paman, pag mag-pray gusto ko eh. Pero Lord, paano? Anong sasabihin ko? Then, nakaraos yung prayer. Nagulat na lang po ako. Lumabas sa bibig ko yon. Kaya sabi ko nga po, even in our prayers, kasi iba yung sasabi, ay hindi ako marunong yan. Tandaan nyo si Moises. Sabi niya sa Diyos, ay hindi ako marunong magsalita. O kaya pinadala si Aaron. Tandaan nyo, nung Old Testament, wala pang Holy Spirit noon, hindi pa gano'n. May Holy Spirit na po kasi yung Holy Spirit po ay Diyos. Do not get me wrong. Oo. Pero hindi pa siya ini-indwell sa mga believers, no? Kasi hindi pa namamatay si Kristo sa krus noon. Eh. Kaya ganun po. Kaya pag kayo po sa isang handaan, sa kasalan, sa binyagan, halimbawa kayo po ay tinawag, magdasal ka, mag-pray ka, at ikaw naman ay Kristyano, tumayo ka. Lalo na doon, marami mga unbeliever, tumayo ka, at saka magpatanggap ka sa mga tao. No? I-share mo yung gospel, yung finished work ni Christ sa kanila. Pagkakataon mo na yun, huwag kang matakot. Alam mo, maniwala ka sa akin. Magagawa mo yan. Tandaan mo, meron din verse sa Bible, I can do all things through Him who gives me strength. Si Jesus po yon. Okay, panghuling verse natin, tatlo lang po ito, Philippians 2:13, NIV pa rin, no? For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Kaya wala tayong pagmamalaki, Diyos pa rin ang gumagawa sa buhay ng believer. No, you cannot say na ako yan, gano'n. No, hindi. Sabi niya, into all truth. May nakalagay po sa Bible, the Spirit leads us into all truth. No? Kaya nga po, naniniwala ako, pag believer ka na, si Jesus ang pinaka-mentor mo. No? Kaya, yung mga nagsasabi, yung mga accountability group, mga ganyan-ganyan, hindi po ako follow dyan dahil si Jesus po ang pinaka-mentor po natin, kung tutuusin po. Pero may nakalagay po sa Bible, magpalakasan po tayo ng loob. Kasi pare-pareho po tayong niligtas eh. Pantay-pantay po tayo sa mata ng Panginoon ngayon dahil pare-pareho tayong niligtas, no? Kaya magpalakasan tayo ng loob. Yung mga binabanggit doon na sinasabi nila, tignan mo itong verse na to, accountability group verse. Hindi po accountability group yon. Fellowship verse po yon. Yung po yung the need of fellowship, na makifellowship tayo sa mga kapwa believer. Napakaganda po ng natural na fellowship na walang halong institutionalized, no, na hindi siya hinaluan ng accountability, no, na ito po ay talagang nagfe-fellowship tayo, masaya tayo. Naku, nararanasan ko po yan ngayon dahil out ako sa institutional church matagal na, and thank God for that. Nung pandemic po nangyari yan. No, at ngayon yung mga nasa tinatawag na talagang si Christ lang talaga yung kanilang buhay, no? Napakaganda po talaga, no? Napakalaya. Yung kalayaan na bigay ni Kristo, talagang damang-dama po ninyo, no? It is God through His Spirit who empowers us to live out His will. Our good desires and actions are not solely from our own strength. Maliwanag po yan, kundi sa banal na Espiritu, no, na binigay ni Jesucristo sa atin bago siya pumatay taas sa langit. And one day, babalik po siya para i-rapture po tayo. Mara-rapture tayo not because of anything na ginawa natin, hindi rin sa relihiyon, at mara-rapture tayo dahil doon sa ginawa lang niya sa cross. Dahil nung naniwala tayo kay Christ since day one, nung naniwala tayo kay Jesus since day one, ligtas na po tayo. Totoo po ang once saved, always saved. Kahit kontrahin nila yan, kahit ano pang sabihin nila dyan, we are once saved, always saved. Because of Jesus alone. Thank you mga ka-good vibes. God bless. Subscribe!